Hallelujah! Everyone, good evening. So tayo po tumayo lahat sa presensya ng ating Panginoon. Binless ako ni Pastor kanina. You are blessed. Sabihin natin sa katabi natin, you are blessed and favored. Come on, everyone. Sa katabi, kaliwa. You are blessed and favored. Sa kanan. Kanan. You are blessed and favored. Hallelujah! So kalimutan natin ang problema. Sabi nga sa Colossians, bakit tayo nagpe-pray? Kasi we bring this out simply but powerfully. Okay? And because He is the object of our praise, He is the object of our praise, our God. Okay, that is from Ephesians and Colossians 3. Okay. Everyone, clap! 1, 2, 3! Woo! Hallelujah! Everyone! Let's sing praise. Praise in the valley. Come on. Praise in the morning. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. I praise in the water. My enemies drowning. As long as come on, I've got a reason to praise. Sigaw natin sa Panginoon. Oh my soul. Come on, church. Praise the Lord. Oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Come on, church, as long as I'm, come on, sigaw natin. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Huwag natin itago. Praise the Lord, oh my soul. Pakapakan natin ang Panginoon. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise when you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Come on, church. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. Sigaw natin. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Come on. Oh my soul. Praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Minsan pa. Praise the Lord, oh my soul. Isa pa. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Ang mga church. Woo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Salamat Diyos. Tinataas ka namin sa mga oras na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating pagpupuri at papasalamat sa ating buhay na Diyos, binabati mo natin ang lahat dito ng welcome po sa ating panambahan.
At lahat po nanonood din po sa ating online, ang ating mga kapatiran dyan, welcome din po sa gawain ng Diyos sa mga oras na ito. Amen po ba tayo magpatuloy sa gawain sa pagpuri at pagkakanta mga kapatid sa mga oras na ito? Nais ng Diyos sa gabing ito mga kapatid na ikay mabless at nais ng Diyos na magpuri at ihandog natin ang ating sarili sa ating buhay na Diyos. Bakit? Kung titingnan natin si Paul at saka si Silas, ano pong nangyari nung nakulong sila? Sila po ay nagpupuri. So ano nangyari po? Nakawala po sila. So malaki po ang halaga, malaki po ang ginagawa ng pagpupuri natin sa ating buhay na Diyos. Kung ano man yung pinagdaanan mo ngayon, kung ano man yung problema, ano man naranasan mo sa buhay, kaya po yung baguhin ng Diyos sa ating pagpupuri sa mga oras na ito. Amen. So dumako tayo sa ating announcements. Ating pong prayer meeting ngayong August 9 po, Friday, at 8 p.m. po, via Zoom. Ito po ay pinangunahan ng ating kapatid na Sister Ninya Chong. So, patuloy namin in-invite ang bawat isa na mag-attend upang pong ating pong malalaman at may pag-pray natin ang ating lahat ng mga pangangailangan. At alam natin ang prayer po ay napakahalaga din po. Amen? Marami na pong prayer na nagkaroon ng katuparan dahil sa ating pananampalataya. Ganon din po ang ating connect groups. Meron tayong GC North at saka sa GC South, GC West, saka yung adult. Ito po ay gaganapin sa mga sumusunod. Hindi pa natin nakikita dyan kung ang pizza kung kailan. So ito po ay magpatuloy. Kamakailan po, nangyayari po ang connect group sa South. So magpatuloy po yan sa pangunguna po ng ating mga leader, lalo na sa ating Pastor Alex. Amen. So nagbago po ang ating church anniversary, Pastor. Ito po ay gaganapin na po sa 19 of October. Saturday po yan, from 4 p.m. dito po sa lugar na ito, dito po sa loob ng church na ito. Praise God. Hallelujah. So, yan po ang ating mga gawain sa mga sumusunod. So, wala na po tayong gagawin kung hindi ating pong ipikit ang ating mga mata at tayo po'y manalangin sa ating buhay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Aming Diyos, sa mga oras na ito, patuloy ka namin tinataas sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy po namin wini-welcome ang iyong banal na Espiritu sa aming kaligitnaan na patuloy na kumilos sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoong Diyos. Tanggapin niyo po ang aming pagpupuri, Lord. Tanggapin niyo po ang aming pagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, sa aming paglapit sa iyo, ninais namin, Lord, na ikay amin pong maluwalhati. Ninais po namin, Panginoon, na ikay kumikilos sa aming mga puso, Lord. Patuloy niyong i-bless, Lord, ang lahat na mga puso namin. Ang aming sarili, Panginoong Diyos, na maging karapat-dapat kami, Lord, sa mga oras na ito sa iyo, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang lahat ng mga parts sa gawain ito, na matapos ito, Panginoon, na puno ng pagpapala. At maramdaman namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa kabutihan mo, Lord. Tinataas ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Patuloyin mo po ang loob at labas sa building na ito, Panginoon, na kahit ang gawa ng kaaway, Lord, ay wala pong karapatan sa aming mga buhay, sa aming paglapit sa iyo sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Ikaw lamang ang maitaas at ikaw lamang, Lord, ang mapasalamatan sa aming mga buhay. Itong dalangin po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating mga gawain. Amen. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside?
Sandali lang po. Hallelujah. Diyos. Palakpan natin ang Panginoon. Whew. Sarap po magpuri sa Panginoon. Parang may gusto pong magpagpatotoo dyan sa ating bahay-sambahan. Sino po ang gusto magbigay ng papuri sa Panginoon? Baguhin natin ng konti. Bago natin ituloy ito. Tuloy muna natin yung beat natin. Boom, boom, praise. Come on. Sino po ang gusto magpatotoo? Anyone? Living testimony. Come on. Anyone from the audience? Sino po gusto magpatotoo? Sa kabutihan ng ating Panginoon. Open po ang ating mic. Yan. Diba? Sabi sa inyo, mabuti ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Woo! Palakpan natin ang Panginoon sa buhay ng sister. Hallelujah. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Lahat po ba tayo ay na-bless? Amen. Yes, Lord. Thank you. Gusto ko lang pong i-share ang naranasan ko na blessing na pinagkaloob ni Lord sa buhay ko. Yun nga sinasabi, sabi nga, magtiwala ka lang kay Lord, wala kang dapat pag-alalahanin pa, kundi tumawag ka lang sa Kanya. Ang lahat ng yung iniisip, mga problema mo, lahat yan may solusyon dahil kay Lord. Amen. Alam niyo po, ang buhay namin, i-share ko lang, no, sa papa ko. Doon talaga nagpakatotoo sa papa ko. Pag si Lord pala mismo pumasok yung kanyang spirit sa buhay mo, biglang mabago ang lahat. Instead na maging negative ka, lahat yun magiging positive thoughts. Dahil yun kay Lord. At sa mga kabutihan niya. Yung papa ko, alam niyo naman po na na-hospital siya. Binago ni Lord ang buhay ng father ko. Nanghingi siya ng extra life. Alam niyo po, isang saglit lang, binigyan siya ni Lord ng extra within 3 weeks. Thank you, Lord. Kahit 3 weeks, nakasama namin siya. Yun nga, sabi nga, pag ayoko umiyak. Dapat talaga, ang mga magulang natin, habang nandyan pa sa tabi natin, mahalin natin. Kasi hindi natin alam, anytime na bigla silang mawala, sabi ko nga, sayang. Although, hindi pa kami ganun ka-successful sa buhay namin, hindi ko na-feel sa papa ko. Sabi ko nga, hindi ba sana ako uwi? Sabi ko, pag umuwi ako, gusto ko sana ikasal kami ulit ni Jared. Oh, yun talaga ang dream ko. Tapos alam niyo yung double wedding, nakasama yung magulang ko, kaso hindi na natupad. Pero nagpapasalamat pa rin kaming magkapatid. Hindi man yun natupad, alam namin na ang papa namin kapili ngayon ni Lord. Thank you, Lord. Sabi ko pa, pag maging successful ako one day, ipafeel ko sa papa ko na masakayin siya sa aeroplano. Kaso nga, hindi na yun nangyari kasi kinuha na sa amin. Close kasi ako sa papa ko. Hindi kami ganong close ni mama. Sabi nga ng kapatid ko, siguro may purpose ang God. Bakit kinuha siya sa atin at hindi si mama? Kasi yung pagmamahal natin kay dad, siguro pupuno natin yung kay mama na ipaparamdam namin. Kaya sabi ko, sige lang ma, one day. Kasi si mama hindi pa nakasakay ng eroplano. Dati kasi barko pa lang. Pupunta ng Manila, Super Ferry. One day ma, baka dito na sa New Zealand yung first nasakay mo sa eroplano. Thank you, Lord. At yun lang po. At maraming salamat sa iyong lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Meron pa po ba? Gusto magbigay ng papuri sa Panginoon bago tayo kumanta ng ating worship? Anyone? God is good all the time. So meron pa po ba? Actually, ako po. Last Monday, I was hospitalized. No? Sabi ko, last Monday. So, siyempre, may physical na katawan natin dahil papahinga. So, pero good thing, ECG, tapos blood test, lahat negative. So, napagod lang talaga. God is good. Okay, hallelujah. So, let's sing goodness of God. Ganun kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, Jesus. I love you, Lord. Though your mercy never fails me, all my days I've been held in your hand. Come on, church. From the morning that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Bisa pa po. I love you, Lord. Sabihin natin sa Panginoon, mahal kita. For your mercy never fails me. All my days. Come on, church. I've been held in your Kausapin natin ang Panginoon. From the morning that I wake up until I lay my head, I will sing Come on, church. of the goodness of God. All my life. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, for I will sing of the goodness of God. Minsan pa po. I love you, Lord. You have led. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I love you as a father. I love you as a friend. Why will they Come on, church. and the goodness of God? Hallelujah. Everyone. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life. Come on. Once more. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, for I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running Come on, out. church. It's running after me. Habol tayo ng Panginoon sa kanyang kabutiang loob. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running Isa pa. Come on. after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. For all my life. For all my life you have been faithful. Sabihin natin sa Panginoon. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Come on, church. and I will sing Come on. for the goodness of God. For all my life. Hallelujah. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so, so good. With every breath that I
sing. I will sing of the goodness of God. For I will sing. And I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus. And I will sing of the goodness of God. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas natin, Panginoon. Sarap po magpuri sa Panginoon. Tunay nga po. Minsan nagda-doubt tayo, no? What happened last Monday? Parang sakit ng dibdib ko, sabi ko. Kaya naisip ko, parang we need to trust God. Whatever happens. Kaya tayo hindi nagtitiwala minsan kasi hindi natin siya kilala eh. We don't know Him. Sabi nga, siya ba yung healer? Yes, God is our healer. So we need to trust God in every way. Hallelujah, Jesus. Imbitahan po natin ating Holy Spirit, Panginoon. Bigyan niyo po sa amin, Panginoon Holy Spirit, para makanta natin ng maayos ng kanta na to. Hallelujah, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. Come on, church. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. Magtiwala tayo. And what He did for me on Calvary is more than enough. Come on, church. I trust in God, Come on. my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Listen pa. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Damin po natin ang presensya ng He Panginoon. will never Hallelujah. fail. Perfect submission. Come on, church. All is at rest. I know the author of tomorrow is Lord of my steps. So this is our story. This is our song, praising my risen King and All day Savior. long. All the day. Come on, church. Let's sing. We trust God. Taas natin ang ating mga mic. I trust in God, Trust natin. my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah. I trust. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Come on, church. He will never fail. Damhin po natin ang presensya, Panginoon. Sabihin natin, I trust. I trust in God. Sabihin natin, I trust in God. Everyone, I trust in God. Come on, let's start His praise. Let's sing. I sought the Lord. Come on. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why. That's why I Come on, trust church. Him. Once more. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He Come on, church. answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why
sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. For the last time, church. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, Come on, church. my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Bulong natin sa Panginoon. Sabihan sa Kanya. I trust in God. My Savior, the one who will never fail. Hallelujah. He will never For the last time, church. For the last time. Come on. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Palapan natin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Maraming salamat, Panginoon. Let's continue to praise our God, to worship our God. Father God, as we come into your presence, Lord, once again, we just want to thank you, God, for all the things that you've done for us, Lord. Especially tonight, Lord. Lord, I lift up to you. We lift up to you, Lord God, ang mga kapatid ko po na nandito po ngayong gabing ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin wini-welcome po namin yung manifestation, Lord God, ng iyong banal na Espiritu po sa amin pong kalagitnaan sa gabi pong ito. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Father, any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord God, upang hindi makakilos ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Lord God, we render it powerless, Lord. In Jesus' name, no weapon formed against you shall prosper. Instead, Lord, we speak blessings and favor upon favor. Blessings upon blessings, Lord God, sa aming pong mga buhay, sa aming pong kalagitnaan. Thank you, God, because you are here in our midst, Lord. Hindi ka lang nandito sa aming kalagitnaan, Lord God, kundi ikaw ay nasa aming pong mga puso, Panginoon. Father, we thank you for this opportunity to come to you tonight, Lord. We thank you, God, that we are not ordinary people. We are your children, Lord God, the supernatural living in a natural world. Thank you, Father, that we have the ability, we are effective, we are overcomers, Lord God, and we are more than conquerors. No weapon formed against us shall prosper, Lord God. So we give you all the praises, Lord God. Tonight we speak your blood over this place, O Lord. We thank you for your victory through the blood of Jesus Christ, Lord God. Thank you. Ngayon pa lang aming inaangkin, Panginoon, ang iyong katagumpayan sa buhay po namin. Sa iyong salita, thank you, God, for your word na aming pong maririnig sa gabi pong ito. Ihanda mo po ang aming pong mga puso at ang aming pong mga isipan, Panginoon. We bless you. We praise you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Bago po kayo maupo, pakisabi po sa kaliwat kanan po ninyo. Pakisabi po, napakabuti ng ating Diyos. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Hallelujah. Praise God, praise God. Sige po. Alam niyo po, I believe na meron po tayong mga first-timer. Sa gabi pong ito, meron po tayong ibang mga bisita po. Can you wave your hand sa mga first-timer po natin, please? Thank you. Okay? Can you wave your hand para makita po na yan, praise God. Sige po.
You are all welcome po sa gabi pong ito. Welcome po kayo sa ating pong pananambahan. Thank you po. And I hope na sa gabi pong ito ay just relax at atin pong namnamin ang salita po ng Diyos sa gabi pong ito. I believe with all my heart that the Lord is here. Just be ready sa pagkilos na gagawin po ng banal na Espiritu po sa atin po ngayon pong gabi pong ito. Okay, alam niyo po, I believe, mga kapatid, the world is changing very quickly. Sa totoo lang, grabe, parang pinapast track po tayo ngayon. Sa panahon po natin ngayon. Di ba? Kapag nakakapanood po tayo ng mga news, especially itong mga panahon pong ito, ang mga napapanood po natin ngayon ay mga pagpapakita po ito na we are living in the end times. Grabe, sa totoo lang. Kaya kung tayo po ay totoong mga mananampalataya, ihanda po natin ang ating po mga sarili, sapagkat naniniwala po ako na ang pagkilos po ng Diyos ay magmumula po sa atin, through us. At makikita po natin na dadaloy po ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanya pong mga anak. Pakisabi sa katabi po ninyo, ikaw yun. Yes, ikaw yun. Nagugulat ka, no? Ikaw po yun. Ibig sabihin kung ikaw ay kumilala, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw yon, mga kapatid. Okay? In our time today, mga kapatid, we need to be watching. We need to be alert. We cannot be playing church. Hello? Narinig niyo po ba yon? Ayan, pumapalakpak po si Hali. Tama yon. Di ba? So sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, uulitin ko po, we need to be watching. We need to be alert. We need to be playing church, mga kapatid. We cannot be playing fellowship, mga kapatid. Okay? We have to be serious po sa ating pong relationship sa ating pong Panginoon. Kailangan po natin maging seryoso po sa pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Kailangan po natin maging seryoso po sa pagbabahagi po ng pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Or we need to be serious about God's love, mga kapatid. Importante po ito. Di ba sa dami po ng mga inaasikaso po natin araw-araw sa ating po mga trabaho, importante po na maging seryoso po tayo sa ating buhay pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin ang mga balita po ngayon, di ba? Mga nakalipas na mga panahon, ng mga linggo, ng mga months, hindi po nawawala yung mga balita po, mga kapatid, patungkol po sa Middle East. Di ba? Huwag na tayong lumabas ng Middle East. Sa Pilipinas lang. Di ba? Okay, ang dami po talagang grabe. The word of God, mga kapatid, is confirming these events, mga kapatid, na nangyayari po ngayon. That will happen in the future. Mangyayari po yung mga bagay na sinasabi po ng salita po ng Diyos. Naniniwala po ako na kung tayo po ay nasa huling kapanahunan na, mga kapatid, marami pong magaganap na inihula po ng Bible sa Biblia na mangyayari at mangyayari pa. Humanda po tayo. Hindi po ba? Sapagkat, alam nyo, grabe, naalala ko po yung testimony ni Kuya Russell. Ano po yun? Talagang kailangan maintindihan po natin na hindi po natin dapat nilalaro ang ating buhay pananampalataya ngayon. O magpaisi-isi lang po tayo. Because as children of God who believe in Christ, mga kapatid, I believe na kapag ikaw ay totoong mananampalataya, mga kapatid, sa panahong ito, we will be protected. Amen? We will be sheltered from all those disasters as long as you and I are still here on planet Earth. Habang nandito ka, there will be provision, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi po ng iba, kapag nandito ka po sa Phil and Said Fellowship, di ba? Pag humingi ka ng panalangin, nag-agree po ako, madami po mga panalangin po ang nasasagot ng ating pong Panginoon. Kaya kung nandito ka at may pinapanalangin ka, kapatid, tanggapin mo na, there will be provision. Okay? There will be protection for you or for us and for us. Amen po ba tayo dyan? Praise God. So, tingnan po natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa topic na anointed to win. Praise God. Ang ganda po nito. Ang gandang series po nito sapagkat ang theme po natin for this month is all about the Holy Spirit. Kaya humanda po kayo. I believe with all my heart na may magagawin po maganda ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, ang gagawin po natin ngayon, starting tonight,
Every time na nangungusap ang Panginoon sa buhay po natin, tanggap lang po tayo ng tanggap. Huwag po natin palalampasin ang mga gabi at araw na nakakapakinig po tayo ng salita po ng ating pong Panginoon. Let's read Galatians chapter 3 verse 14. Ano pong sabi po ng Word of God? Sabay-sabay po tayo. Sabi ng Word of God, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. New Living Translation, tingnan po natin. Through Christ Jesus, God has blessed, sabi nga the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham. The same blessing, sabi nga He promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. Tatatanggap daw po natin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, who is the Spirit or who is the Holy Spirit, mga kapatid? Sabi po ni Jesus, sabi niya sa mga disciples, pag alis ko, may iiwan ako sa inyo that can be with you everywhere you go, and you can have an appointment with Him 24 hours and 7 days a week. Grabe. Ibig sabihin, wala po itong alisan. Okay? Mamaya, maintindihan po natin bakit walang alisan po ito. Okay? Eto na, pakinggan niyo po itong sasabihin ko po sa inyo. Sapagkat, nung una pong panahon, in the Old Testament or the Old Covenant, may mga pangyayari po na dapat po nating maintindihan. Okay? Wait lang po nahanap ko lang po yung kodigo ko. Yan. Sapagkat, in the Old Covenant or the Old Testament, mga kapatid, the Holy Spirit only rests in 3 groups of people. Iba po kasi noon sa Old Covenant at iba rin po sa New Covenant. Noong unang panahon, kumikilos lang po ang banal na Espiritu in 3 groups of people lang. Okay? Ano po yan? The king, kung hari ka. The priest, kung ikaw po ay isang sacerdote o isang pari. And the prophet, kung ikaw ay isang propeta. So if you are not the king, or if you are not a priest, or if you are not the prophet, then the Holy Spirit will not rest on you. Okay? Noong unang panahon po ito, in the Old Covenant. But under the New Covenant, mga kapatid, under what Jesus Christ has done on the cross, in this New Covenant of grace, mga kapatid, the Holy Spirit rests upon each and every person who believe in the finished work of Christ. Ibig sabihin, kung ikaw ay naandi dito ngayon at kumilala ka kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, pinananahanan ka ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, nakatira sa iyo ang banal na Espiritu. Okay? Tandaan po natin yan, Wala pong alisan yan. Okay? Kapag tiningnan po natin ang salita po ng Diyos, pag sinabing nanahan o tumira, ibig sabihin, forever po yan. Okay? So, tingnan po natin. I believe the blessing, the favor of God through the Holy Spirit living inside you today. Okay? Sa panahon po natin ngayon. Kaya lang, ang problema po sa atin, mga kapatid, kung minsan, nakakalimutan lang po natin that we have someone living inside us. Hindi po natin kinikilala siya ng gusto. Kanina kasabi po ni Kuya Willie, di ba? Di ba? Na kung bakit may mga tao na hindi na pagtitiwalaan ng ating Panginoon kasi hindi natin siya ganun kakilala. Importante po ito. Ang Holy Spirit po, mga kapatid, He is not distant. Hindi po siya malayo at hindi po siya makontak. Hindi po siya ganon. Lagi po siyang may signal, andito lang po siya. There is access. He lives here sa ating po mga puso. Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, instantly, tinanggap mo rin ang banal na Espiritu sa buhay mo. Okay? Kaya kung ikaw po ay isang mananampalataya, hindi mo po pwedeng sabihin sa sarili mo na, Pastor, nag-iisa lang po ako. Okay? Ibig sabihin, you have someone here sa ating po mga puso. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay nananahan po sa atin. The Holy Spirit dwells in us. Okay? Who is the Holy Spirit? Tingnan po natin, who is the Holy Spirit? Tingnan po natin ang New King James ng John chapter 14 verse 26. Sabi po dito, but the helper, let's say helper. Okay. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Let's say all things.
Pag sinabing all things, ano po ba yan? Ha? Lahat. And bring to your remembrance all things that I said to you. So the Holy Spirit daw po is helper. Siya daw po ay katulong o katuwang. Okay? Ibig sabihin, we have a helper inside of us, mga kapatid. Ibang translation, Message Bible. Tingnan po natin. Sabi nga nun, the friend, the Holy Spirit, whom the Father will send at my request, will make everything plain to you. He will remind you of all things I have told you. By the way, sino po yung nagsasalita po dito? Si Jesus po yan. Okay? Sabi niya ganon, He will remind you of all the things I have told you. I'm leaving you well and whole. Sabi ganon, that's my parting gift to you. Praise God. Grabe magregalo ang atin pong Panginoon, ano? Ang ganda po nito. Sabi ganon, you have a helper, you have a friend. Kaya sometimes mayroong mga tao, Kristiyano, nagsasabi na, Pastor, I'm so lonely, I have nobody. Di ba? So tama na po yung kaartihan, mga kapatid. Ito po yung panahon na importante na dapat mong tayuan kung sino ka sa atin pong Panginoon. Amen? Ang tanong, are you a born again? Ulitin ko po, by the way, ang salitang born again, hindi po religion po yan, ha? Ang born again po na salita ay experience yan. Okay? Experience po natin yan. Ibig sabihin, you have a friend, inilagay po ng Diyos sa atin po mga buhay, ang banal na Espiritu, mga kapatid. Okay? So in Amplified Translation, tingnan po natin, John 14:26. Ito medyo parang, inano talaga ito. Parang, anong tawag doon? Talagang piniga po dito. Sabi nga noon, but the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent, let's say represent, to represent me and act on my behalf. Sabi nga nun, He will teach you all things, and He will help you remember everything that I have told you. Ibig sabihin, mga kapatid, ang banal na Espiritu daw po, He is the comforter, counselor, helper, intercessor, strengthener, standby, advocate. That's who lives inside us. Grabe, no? Yun daw po yung nakatira po sa atin. Yan po yung daladala ng banal na Espiritu nung pumasok po siya sa ating po mga buhay. Ibig sabihin, ano po ang ginagawa po niya? He will teach us all things, sabing ganon. He will cause you to recall, He will remind you, He will ask you to remember. Sino po ang nagsasabi nito? Ang nagsasabi po nito walang iba kundi ang ating pong Panginoon. He said, sabi ni Jesus, I'm gonna put someone in there. He can remind you kung anong sinabi ko. Okay? Ano daw po ang ipapaalala ng Panginoon? Sa palagay po ninyo, ano yung pinapaalala niya palagi? Especially sa panahon po natin ngayon. Yung mga, ano yung pinapaalala daw po sa atin ng banal na Espiritu? Ang pinapaalala po palagi ng banal na Espiritu po sa atin, yung mga bagay na narinig natin patungkol kay Jesus. Hello? Okay? Sa panahon po ng may mga, tingnan po ninyo ito ang papaalala po niya ay Word of God. Yung mga salita at mabubuting bagay patungkol kay Jesus, yun daw po ang ipapaalala po sa atin ng banal na Espiritu. Sa panahon ng may kinakounselan po tayo, biglang may papasok sa isip mo, di ba? Na wisdom. May papasok bigla na verses na kung saan yun ang na sasabihin mo sa counseling mo. Minsan po ba nangyayari po sa atin po ito? Na kung saan biglang may dumating na isang tao na kung saan nangangailangan ng tulong. Di ba? Gagawin mo, magsasabi ka ng mga bagay na meron pong wisdom from the Holy Spirit. Pero magtataka ka na lang, bakit nasabi mo yon? Kasi tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu. That's the Holy Spirit working, mga kapatid. Bakit po ang lahat po ng katangian pong ito ay pumasok po sa atin pong buhay? Why? Or why do you have this trait or character? Because the Holy Spirit brings a personality. The Holy Spirit brings a character. Yun daw po ang pumasok sa atin. Merong personality and merong character. This is who He is, mga kapatid. Ito po yung character po ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. This is His character. Siya po yung comforter,
Siya po yung counselor, helper, intercessor, strengthener, standby, advocate, friend. Yan po yan, mga kapatid. Yung karakter po niya na yan lahat po ay pumasok sa atin po mga buhay. Nung tinanggap mo po ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Yesus. The reason why, mga kapatid, He brings His character inside us, mga kapatid, ay upang ikaw ay maging comforter din po sa ibang mga tao. Hello? Okay? You can be a strengthener to someone who needs strength. You can be an intercessor and pray for someone who needs prayer. Grabe, akala lang natin ganun lang ang banal na espiritu, no? Bakit po natin magagawa po yun, mga kapatid? Why can you do that, mga kapatid? Sapagkat meron pong banal na espiritu na nakatira po sa atin, mga kapatid, brings His character, and His character is now your character. His personality is now your personality. Andiyan pa po ba kayo? Okay. I hope na naiintindihan po natin ang mga katuroang ito, di ba? From the Word of God po ito. Pero, that personality, mga kapatid, comes with a gift. Let's say gift. Sino po ang gusto ng gift po dito? Pakitaas ang kamay. Ayan, praise God. Praise God. Now, the Holy Spirit has a personality, mga kapatid. Di ba? Tingnan po natin dito. That personality comes with a gift. Meron daw po itong gift, ang banal na espiritu. Ano po yung personality niya? Sabi nga comforter, ulitin ko po, counselor, helper, intercessor, strengthener, standby, advocate, friend, at kung ano-ano pa. When He comes into your life, mga kapatid, He comes with the gifts. Dapat maintindihan po natin ito. Ang tanong, do you notice gift? Ha? Kasi, for example, kung yung taong in-invite mo or kung meron kang taong in-invite at pumunta po ito sa inyong bahay, birthday mo, siyempre may dala po yang, minsan yung iba wala, di po ba? Pero some of them, meron po yung mga gift. So ang tanong, anong gagawin mo sa gift? Okay? Siyempre kailangan mong, o kunyari, after the celebration, anong gagawin mo? Nasa kwarto ka na. Ha? Bubuksan mo. It's nice to open the gift. Hindi po ba? Yun ang dapat natin gawin and recognize the gift, mga kapatid. Ang tanong, ano pong regalo meron ibinigay ang banal na espiritu sa atin? What was the gift given to us? Itong banal na espiritu po na meron po tayo. Eto na. Gusto niyo po bang malaman? Uy, pinakita na. The gift, 1 John chapter 2, verse 27. Let's read, malakas ha. Basa. As for you, the anointing you receive from Him remains in you. Let's say remains in you. And you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things. Ayun na naman, all things na naman. And as that anointing is real, not counterfeit, sabi ganon, just as it has taught you, remain in Him. Praise God. Tingnan po niyo ito ha. In Tagalog, sabi po, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid, okay? O ng banal na espiritu na sa Kanya'y inyong tinanggap, ay nananan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sino man. Ngunit kung paanong kayo'y tinuruan ng Kanyang pagpahid tungkol sa lahat ng bagay, at siyang totoo at hindi kasinungalingan. Kapatid, ang banal na espiritu daw po, ang nagbibigay daw po sa atin ng katotohanan, especially sa mga bagay na atin pong, sa mga bagay na mga katanungan natin sa buhay. Okay? Tingnan po niyo ito. Ang regalo, mga kapatid, tingnan niyo po ito. Dito sa verse na atin pong binasa, ano po yung isang salita na 3 beses pong inulit? Ano po? Siyempre, kitang-kita niyo naman po dyan. Kasi, nilagyan po natin ng ibang kulay yung word na anointing. Okay? Kapatid, the gift that we receive from the Holy Spirit is the anointing. Okay? Ibig sabihin, bawat isang mananampalataya na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, anointed ka. Hello? Maliwanag po ba ito? Okay? So, ibig sabihin,
hindi po pala natin kinakailangan hingin yung anointing kasi naandun yan eh. Anong kailangan dapat natin gawin? I-acknowledge yung anointing na meron po tayo mula sa banal na Espiritu. Gets po ba natin? Kaya ang panalangin po natin ngayon, thank you God for the double portion of your anointing sa buhay ko. Ibig sabihin, ina-acknowledge mo. Ibig sabihin, nire-recognize mo. Kasi hindi nawawala eh. Sabing ganun, remain, naka-remain. Nananatili ang banal na Espiritu sa atin. Ang importante lang, kailangan natin makita yung manifestation. Paano natin makikita yung manifestation? Recognize Him. Ano pa? Acknowledge Him sa buhay po natin. You have the anointing inside, mga kapatid, na andyan po yan sa inyo. Ang problema lang po, hindi po natin binubuksan. Binigay po sa atin as a gift. Di ba? Hindi po natin nire-recognize, hindi po natin ina-acknowledge. What is the anointing? Ano po bang ibig sabihin ng word na anointing? Okay. What is the anointing? Anointing means anoint. Ibig sabihin po niya na to rub on, to put something on you, to smear. In Tagalog, pagpapahid. Di ba? Pag sinabing to rub on, naalala niyo po yung nung bata po tayo? Sa mga kabataan, di niyo na alam ito ha. Nung mga bata pa kami, sa Pilipinas, kapag kami ubo kami sipon, ang ginagawa, alam na agad ha. Ginagawa ng mga nanay o lola namin, pahira ng biksyan sa dibdib. Ewan ko lang kung hanggang ngayon meron pa rin. Di ba? So, pinapahid dyan. Bakit? Para maginhawahan ang pakiramdam. Para pag sinisinghot mo ito, parang maayos ang paghinga. Ganun po yun. Okay? So, anointing goes from the word anoint. Anoint means to smear, to rub on, or to put something on you. Ibig sabihin, may inilalagay po sa atin. Yan po yun. Ano pong ibig sabihin po nito? I believe the Holy Spirit wants to rub on you His character. Okay? Or to smear His character. But how can you rub on when you don't fellowship with Him? Kung hindi tayo nakikipag-fellowship sa Kanya. Okay? Or you don't talk to Him. Kailangan po mag-spend po tayo ng time sa atin pong Panginoon, sa banal na Espiritu. Okay? Naalala ko po noon, every time po na nanonood po ako ng pelikula, ng movie, my favorite action actor, alam niyo po kung sino? Baka yung iba gusto niyo rin po siya, si Jackie Chan. Di ba? Yes. Okay. Kuya Russell, meron tayong mga kabataan na may gusto pa rin si Jackie Chan. Okay. So Jackie Chan. Tapos, pagdating sa mga drama actor, sige nga, sabihin nga po natin kung sino mga gusto po ninyo. Ang tagal na niyan. Para elementary pa ako niya, patay na yan, Kuya Russell eh. Medyo bago-bago. Parang ako, medyo sa Pilipino actor ha. John Lloyd Cruz. John Lloyd Cruz. Ayaw niya. Okay. Okay, sige. Ganito po yan. Pakinggan niyo po ito. Bakit ko po sinasabi po ito mga movie po na napapanood ko? Why? Sapagkat kapag pinapanood ko po ito sa sinihan or sa mga sa bahay, pag nanonood po ako, alam niyo ginagawa ko po? Paglabas ko po ng movie house, ang nangyayari? Feeling ko si Jackie Chan po ako. Why? Sapagkat yung mga actions niya, mga stunts niya, parang gusto ko pong gayahin po ito. Kaya pag nagsasama-sama po kami ng mga youth sa church, ang ginagawa ko po, pinapakita ko po saan, lumulundag po ako ng mataas. Lumulundag po ako sa pader. Okay? Tapos pag nagagalit po ako, nagsasalita po ako ng mga madadramang salita na mga dialogue po ng mga dramatic actor. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, ito pong mga napapanood kong pelikula, yung character po nila ay na-rub on sa akin. Gets po ninyo? Na-smear po sa akin. Okay? Yun ang nagagawa po ng anointing sa buhay po natin. Anointing means rub on or to smear. Kaya ang banal na Espiritu po, mga kapatid, nara-rub on niya po sa atin, pagkatao, yung kanya pong character and personality. Okay? So who He is? Again, siya po ay comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, at kung ano-ano pa, kaibigan.
Yan po yan. Bakit po? So that you can be a counselor to somebody, mga kapatid. You can be a helper to somebody. You can be a teacher, friend, etc. to someone else. Ang interesting po dito, pakinggan niyo po ito. Ang regalo po ito ay napakadami pa. The gift comes with more. That gifts or anointing comes with righteousness, deliverance, protection, healing, wisdom, divine connection, provision. Sino pang may gusto po nito? Say amen. Praise God. Ang Holy Spirit po mga kapatid, He wants to rub on you His winning ways. Alright? He wants you to win in life mga kapatid. In this dark world mga kapatid, pakinggan niyo po ito, He wants you to shine. Sa madilim na mundong ito na ginagalawan po natin, nais po ng banal na Espiritu mga kapatid, na tayo po ay magliwanag sa mundo pong ito, mga kapatid. Especially sa mga taong wala pang personal na relasyon sa atin pong Panginoon. The anointing, mga kapatid, in your life, mga kapatid, brings revival, transformation, and restoration. Sabi nga po natin, revival, transformation, restoration. Ibig sabihin, kung ano ang hinahanap mo na mabuting bagay, mga kapatid, at feeling mo kulang sa'yo, eto po ang banal na Espiritu na handang magbigay po sa atin. But be careful, mga kapatid, kung hinahanap po natin ang revival, transformation, and restoration sa mga malalakihang gawain, mga kapatid, or activity, nagkakamali po tayo. Why? Sapagkat yung mismong pwedeng magbigay sa'yo nitong revival, transformation, and restoration ng buhay mo ay nasa iyo na mismo. You need to acknowledge Him. Di ba? Hindi mo kinakailangan pa mag-intay po ng mahabang panahon o gumawa po ng malakihang gawain para ma-revive ka or ma-transform ka or ma-restore ka. The anointing, mga kapatid, is very strong. It's a gift na binigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Alright? He wants to rub on you, mga kapatid. He wants to rub on you His winning ways. Grabe po ito. Sometimes hindi mo lang alam na anointed ka. Kaya sabi ng salita po ng Diyos, always renew your mind. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito, sabi ng salita po ng ating pong Panginoon. And sometimes hindi lang po natin alam na tayo po ay anointed. You are anointed because you are a child of God, mga kapatid. Ikaw ay anak ng ating Panginoon, kaya dapat mong maintindihan na ikaw ay winner. Always winner, mga kapatid. You are always victorious. Hindi lang po natin nalalaman kung minsan. Di ba, kung may nagbigay po sa atin ng kolon or ng perfume, mga kapatid, at napakatagal lang na inilagay mo sa bulsa mo at hindi mo ginamit, mga kapatid, ano mangyayari po dyan? Baliwala po yan. Kapag binigyan ka ng perfume, may perfume ako dito. Di ba? May props po ako dito. Pag may nagbigay sa'yo ng cologne or perfume, mga kapatid, importante na ginagamit po ito. Hindi po ba? Ang banal na Espiritu nagbigay po sa atin ng regalo, at kung naandito lang sa loob ng bulsa mo, habang panahon, mga kapatid, wala po yan. Importante po na ina-acknowledge po natin, nire-recognize po natin sa ating pong buhay. Kasi po baka sabihin po ng banal na Espiritu po sa atin, Alex, gusto kong maintindihan mo, I want to rub on you. Can you please take some of this and begin to rub on you? Di ba? Mga kapatid, just rub it, rub it, rub it. Sayang po yun. Di ba? So he wants to rub or to smear on you His character and His personality, mga kapatid. Yun po yan. He wants to put something on you. Sayang yan. Hindi po ba? Sorry po alam kong yung iba, hindi niyo po gusto yung amoy Okay, sample lang po ito. He wants to put something on you. Ganun po ang ating pong banal na Espiritu. Naamoy niyo po ba? Sa banda rito? Okay, amoy na amoy no? Okay, mabango? Sabi mo nilang kunyari, oo. Okay. Okay. So tandaan po natin, mga kapatid, in a dark world, the Holy Spirit wants you to smell good.
Sa mundong ating ginagalaw, mga kapatid, nais ng banal na Espiritu na maging mabango po tayo sa mga taong wala pa kay Kristo Jesus. Hindi po ba? Nasasabihin na ibang mga tao sa atin na kahit sa kabila ng mga bagay na nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, sasabihin nila, bakit ganon? Pangit ang nangyayari sa paligid natin, pero ikaw, kakaiba ka. Bakit parang masaya ka pa sa mga bagay na nangyayari hindi maganda sa paligid natin? Why? Ano sasabihin mo? Kasi may pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ko. Kasi anak ako ng Diyos. Yun eh. Hindi po ba? Binigyan kanya ng regalo. Rub it on, mga kapatid. Romans chapter 5, verse 5. Tingnan po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan. And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us. Because He has given us the Holy Spirit. Ano daw gagawin na ginagawa? To fill our hearts with His love. So, the Holy Spirit actually is love. Let's say love. Di ba? Yung isa nakita ko. Isang young people, tumingin pa sa katabi niya, love. Nagkamali siya, lalaki yung sinabihan niya, love. Okay, tingnan po natin. So nung hindi po tayo mananampalataya, tingnan po ninyo, hindi pa natin alaman yung totoong kahulugan po ng pag-ibig. Pero nung tayo po ay tumugon po kay Kristo, nagsimulang maturuan po tayo patungkol sa totoong pag-ibig. Hindi po ba? Because His love is unconditional love, mga kapatid. Yung love ng mundo na love kita, di ba pag sinabi mong love kita sa mundong ito, kasi meron akong kailangan sa iyo. Okay? May kailangan ako sa iyo kaya ilalove kita. Pero pag nakuha ko na yung kailangan ko, hindi na kita love. Ganun ang mundo eh. Yan ang ibig sabihin po ng love ng mundo. Pero mga kapatid, yung love po ng Diyos ay unconditional love. And that's the kind of love, mga kapatid, na gusto po ng banal na Espiritu na ituro pong palagi sa atin. Yan po yun. That's the kind of love that He wants to develop in you or in us. Yun po yun eh. In Tagalog translation, sabi po doon, at hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat inilagay na sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. Sa paanong paraan daw po inilagay ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Sa pamamagitan ng banal na Espiritong ibinigay niya sa atin. Ibig sabihin, lahat po ito ay ginagawa po ng banal na Espiritu ng dahil sa pag-ibig. Naalala ko po, nasa Pilipinas po ako, parang ganito po yung katulad po ng isang awit na nagsasabing, kay sarap ng may minamahal. Di ba ba? Asahan mong pag-ibig ko'y tunay, ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Ganun po yung banal na Espiritu. Ganun yung banal na Espiritu na parang gusto niya palagi na maramdaman po natin yung pag-ibig. Di ba? Kaya nga every time po na mga kapatid, so every time na magko-correct po tayo ng isang tao o gusto po natin silang itama, pakinggan niyo po ito, dapat lagi pong may kasamang pag-ibig. Kaya nga kung ako po ay may mapagkakataon na nako-correct po kayo, na kung saan ay feeling nyo walang pag-ibig, may pag-ibig po yun. Na may misinterpret nyo lang po ako. Love ko po kayo, maniwala po kayo. So yun po yung maganda na lagi po may kasamang pag-ibig, sapagkat yun po ang character and personality po ng banal na Espiritu. Hello? Hindi po ba? Lagi pong ganun. The Holy Spirit is trying to teach you, is trying to train you to walk in love. Because when you go out of love, mga kapatid, then the anointing cannot happen. Dapat lagi may pag-ibig, di ba? Kapag nawawala po tayo sa focus, ganun na nangyayari when you are walking out of love. So ginagawa po ng banal na Espiritu, ng Holy Spirit, ay gumagawa po siya ng kaparaanan na makita mong muli ang kapahayagan po ng kanyang pag-ibig. So that the blessing, the anointing can continue to flow in your life. The Holy Spirit, mga kapatid, will teach you and guide you always towards the avenue of love. Totoo po yan. Because that's who He is. Ganun po ang banal na Espiritu eh. Ganun po ang Holy Spirit. Tingnan po ninyo ito. Bakit ganun ang Holy Spirit? Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon at panahon ng buhay po natin ay lagi po tayong kalmado. Hindi po ba? Naalala ko po minsan, meron po akong kaibigang pastor.
Pagpunta po niya sa isang restaurant, sa isang, anong tawag po dun sa mga Jollibee, fast food yan, mga sa fast food. Pagpunta po niya, bumili po siya ng soft drinks lang. Ano nangyari po? Yung soft drinks po na dinala po niya, kasi ang dami po, bumagsak po ito. Okay? So, tingnan po niyo ito. Ano nangyari nung pagbagsak po niya? Gusto po niya papalitan po ito sa manager, pero sabi ng hindi pwede. Kasi siya po may kasalanan eh. So, tingnan po niyo ito, eto na. Naranasan niyo na po ba na uminit ang ulo niyo pag ganong mga bagay? Para bang hindi mo sinasadya, pero iniisip mo na gusto mo na palitan ito nung isa sa mga staff nung fast food, hindi po ba? Pero wala eh. Pero tingnan po niyo ito, but the Holy Spirit inside you saying, anong gusto mo? Bago ka magsalita ng hindi maganda, ang sinasabi sa iyo ng Holy Spirit, love, love, love. Di ba? Love, love, love. Parang gano'n sinasabi ng Holy Spirit. Pero sa iyong kaisipan, nanggigigil ka eh. Lalo na doon sa nakabangga sa iyo at parang di ba? Imbes na love, love, love ang binibigay ng Holy Spirit sa iyo, anong nasa isip mo ngayon? Kill, kill, kill. Di ba? Parang nanggigigil ka eh. So eto na, at the moment that the Holy Spirit na nagsabi sa iyo ng love, 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 bilang sinabi ng manager sa iyo, Sir, huwag ka na mag-alala. Di ba? Sabi niya gano'n, ako na po ang bahala. Ako na magbabayad ng mga drinks na natapon po ninyo. Pero ikaw parang kalmado ka pa na, nang-iinis ka pa rin, di po ba? Parang nung pinalitan na at kinuha na, binigay na sa'yo. Pag alis mo, sasabihin pa ng manager sa'yo, Sir, gusto niyo i-bag natin? Sasabihin mo sa manager, hindi po ba? Shut up. Alis ka na. So tingnan niyo to, the Holy Spirit always teaching us the avenue of love. Importante po ito, especially sa ating po mga kapwa mananampalataya. Ang tanong ito, mahirap po ba magmahal ng tao? Real talk lang. Ha? Mahirap po ba magmahal ng tao? Yes, it's difficult. Di ba? Bakit mahirap? Because it's hard to love someone. Mahirap po magmahal po, mahalin ng mga tao, lalo na kung hindi po sila nagko-connect sa mga bagay na gusto mo or hindi sila kamahal-mahal. Sa totoo lang. People are hard to love, mga kapatid, but listen to this, mga kapatid. The love living inside you is a supernatural kind of love. Yan po yung love na naggaling sa banal na Espiritu. You can learn how to love. Kasi yun ang nais ng Panginoon sa ating pong lahat. Hindi mo kailangan maging bitter, hindi mo kailangan magalit ng todo or say bad things dun po sa tao. Di ba? Meron po tayong capability of loving, mga kapatid. Why? Because living inside us, mga kapatid, is a comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby teacher, friend. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Without love, there will be no anointing. Kahit ano po ang gawin po natin, hindi po magmamanifest yung anointing na meron po tayo every time na walang kasamang pag-ibig ang ginagawa po natin. Love is the master key for your blessing to take place, mga kapatid. Love is the master key for your desires and all His plan that you have to take place. Look at this verse, last verse, mga kapatid. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sabay-sabay po tayong lahat. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind, mga kapatid. Ang tanong, what word is in the middle of power and sound mind? Love. Once again, let's say love. Yeah, love. Maaaring meron po tayong kapangyarihan, pero hindi ka magkakaroon ng sound mind, mga kapatid, kung walang pag-ibig. Di ba? The love must take place, and the Holy Spirit is love. And He's showing us how to love, and He's showing us how to do it, mga kapatid. Siyang nagtuturo po sa atin ng mga mabubuting bagay. So ang pag-ibig ang susi, love is key in our walk, mga kapatid. In the Holy Spirit, always teach us, mga kapatid. Narinig niyo na po yung song, Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Nakapanahonan po namin yan eh. Na siyang nagbubuklod sa ating lahat. Diba? Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na nagbubuklod sa ating lahat. Praise God. Kapag tayo po ay nakalinya, mga kapatid, o nakakonect sa love ng Diyos, then anointing, blessing, and breakthrough,
mga kapatid, or everything begins to happen, mga kapatid. Everything now begins to flow. The Holy Spirit, mga kapatid, He wants to rub on you His winning ways, mga kapatid. Ang tanong po sa atin ngayon pong gabing ito, are you winning? Tingnan mo ang buhay mo po natin ngayon. Are you winning? Yung buhay po ba natin? Are we winning, mga kapatid? Di ba? May nagtanong po sa akin yan, Pastor, sa anong area? Okay? Sa lahat po. Sa lahat ng area po ng buhay po natin, tanungin po natin ang ating po mga sarili, kapag ikaw ay nangangailangan ng sagot, di ba? Are you winning when it comes to finances? Parang sometimes ang hirap pong sagutin, ano? Are you winning to your family relationships? Okay? Are you winning when it comes to your job? Are you winning when it comes to your business? Are you winning in wisdom, in relationships, in health? Are you winning in a sound mind, in all aspect ng buhay po natin? Are you winning in all these areas, mga kapatid? Because we cannot say, mga kapatid, meron ako ng lahat ng yan, Pastor, except dun sa isa. Di ba? Then we are not winning, mga kapatid. Winning is a complete package. Kapag sinabi pong complete package, mga kapatid, this is what we call shalom. Shalom means peace. Pastor, ibig sabihin, hindi na tayo makakaranas ng mga bagay na nakaka-stress sa buhay natin kasi peace na tayo or shalom na tayo. Hindi ko po sinabi yun. Pero but I believe with all my heart na sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa buhay po natin, meron kang peace na inilagay sa buhay mo, ang Panginoon. At ang gusto niya na mag-manifest ito sa buhay mo sa tuwing may dumadating ng mga pagsubok sa buhay po natin. Di ba? Shalom is the peace of God over your life. Ano pong ibig sabihin ng shalom? Ibig sabihin po niya, nothing broken, nothing missing, nothing lacking. Okay? So when you focus on love, powerful things will happen, mga kapatid. Ang susi ng complete package po na ito ay pag-ibig, mga kapatid. And tonight, mga kapatid, I believe with all my heart, the Holy Spirit wants you to bless, mga kapatid. He wants you to be a winner. Nais po niya na lagi po tayong magtagumpay sa buhay na ginagalawan po natin. Ito po ito. That's why you can expect good things to happen in your life because God loves you so much, mga kapatid. Pakisabi po sa katabi po ninyo, mahal ka ng Diyos. God loves you. God loves you, mga kapatid. Totoo po ito. Pwede pong palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God, praise God. So sa gabi pong ito, ay inaniyahan ko po na tumayo po tayong lahat. Let's all stand. Hallelujah. Praise God. Praise God. Let's close our eyes. Hallelujah. You are ready to be praised, oh God. You are ready to be praised. Have your way, Lord. Have your way, oh God, in our midst. Father, minsan pa, once again, wini-welcome po namin, Lord God, yung manifestation, Lord God, ng pagkilos ng banal mong Espiritu sa aming pong kalagitnaan. And I believe you are here. Hindi ka lang naandi dito, kundi ikaw mismo ay nasa amin pong mga puso, Panginoon. Maybe some of us here, may pangangailangan ka. At naniniwala ka na merong nais na gawing maganda ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa gabi pong ito. Habang ang ating pong worship team ay nagbi-minister po sa atin through singing, I challenge you po sa gabi pong ito. Alam niyo po, para maranasan po natin yung manifestation, just acknowledge, let's recognize yung pagkilos po ng banal na Espiritu po sa atin pong kalagitnaan.
Kung may pangangailangan ka ngayon sa gabi pong ito, praise God. Inaanyayahan ko po kayo. Step of faith. Gagawin mo lang, ihakbang mo ang iyong papatungo sa harapan, and we will pray for you. Kung sinasabi mo, Lord God, nais ko po ng anointing of evangelism, na sa tuwing meron po akong taong makakausap, Lord God, may evangelize sila. Tatanggap sila sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. If you want the manifestation of the anointing of prosperity, na kung saan in all aspect ng buhay mo, lalapit sa iyo ang mga mabubuting bagay na nagmumula sa Panginoon. Kung gusto mo mag-manifest sa buhay mo sa gabi pong ito, yung anointing of worship, na kung saan every time na mag-worship ka, every time na sasamba ka sa Panginoon, ay grabe yung pagkilos ng presensya ng ating pong Panginoon. Anointing of service, na kung saan kahit saan ka pumunta sa loob ng tahanan, ay magiging pagpapala ka sa iyong pamilya and even sa mga kapatidan po natin. Ano man ang iyong pangangailangan sa gabi pong ito, just come, and I will pray for you. Meron po ba? Sige po, lapit ka lang sa harapan and I will pray for you. I believe with all my heart that the Holy Spirit is here. Anointing of prosperity, anointing of evangelism, anointing of worship. Come. Anyone? Lapit lang po tayo. And I will pray for you. Praise God. Alam niyo po, biblically, and symbolically speaking, the oil is the symbol of the power of the Holy Spirit. Sa oras po ito, ay nais ko po na ipanalangin po kayo, and gusto po malaman po natin, the Holy Spirit wants to rub on you, to smear on you sa gabi pong ito. Just come. There's nothing
more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Alam niyo po, ako naniniwala po ako. Nagnanais ka na muling mabuo ang family. Nagnanais ka na yung mga bagay na nangyayari sa family, spiritually, na maganda. Muli itong i-restore ng Panginoon sa buhay mo. Nais lang ng Panginoon na i-acknowledge po natin. I-recognize po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu, especially sa family po natin. Kung any concern about your family, just come and I will pray for you. Anyone, mga kapatid, any concern about your family, I just want to pray for you, just come and I will pray for you. Meron po ba? Praise God. Praise God. Amen. Praise God. Meron pa po ba? Sige po. Habang ang banal na Espiritu po ay nangungusap sa atin pong kalagitnaan ngayon pong gabi pong ito, gusto ko ipanalangin po kayo. Naniniwala po ako na meron pong nais gawing magandang Diyos sa buhay po ninyo. Come. Meron pa po ba? Any concern, kahit na ano pa po yan, basta concern about your family, just come and I will pray for you. Ama ng tahanan, ina ng tahanan, just come and we will pray for you. I will pray for you. Meron pa po ba? Or sa gabi pong ito, any concern na meron ka, patungkol po financially, come. I will pray for you. Gusto niyo po ba yung klase ng anointing na kung saan every time na pupunta ka sa isang lugar, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ang lugar na ito ay mapagpapala sa pamamagitan mo. Amen. Bawat hawakan ng iyong kamay ay mapagpapala. Bawat paa na iyong tungtungan ay mapagpapala. Meron pa po ba? Anyone? Wala na po? Father, I pray for my sister. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay ng kapatid ko pong ito, Panginoon. Naniniwala po ako na may mangyayaring maganda po sa kanya pong pamilya, Panginoon. Simula po sa kanya, patungo sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak, Lord God. Father, we speak and we declare blessings upon blessings, Lord God, and favor upon favor, Panginoon. Thank you, God, in Jesus' name. In Jesus' name. Pwede po ba gawin po natin? Let's pray for our music team. Let's pray for the double portion ng anointing po ng pagsamba. Let's pray for them. Come on. Kung meron pong part ng music team na naandyan po sa baba, pwede nyo rin pong i-extend ang inyong pong kamay. Let's pray for them. Come on. Let's speak blessing. Yes, Lord God. Hallelujah. We lift up to you, Lord God, ang music team, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na bawat awitin na kanila pong aawitin, Panginoon, ay magbibigay ng higit na pagsamba patungo sa iyong presensya, Panginoon. Thank you, God, sa lahat ng mga tumutugtog, Panginoon, sa lahat ng mga instrumentalist, vocalist,
worship leaders, Lord God. Bless them, Lord. Bless them, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, yun pong malalim, Lord, yung spirit, yung anointing of worship, Lord God. Have your way, Lord, sa buhay ng mga kapatid ko pong ito, Panginoon. Thank you. Thank you, Lord God. We bless you. We bless you, Lord God. We bless you, Lord God. Salamat po, Panginoon. We thank you and we bless you. Father, we thank you, God, for tonight. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay patuloy nakikilos, hindi man ngayon, Panginoon, sa ibang mga kapatid po namin, kundi sa mga susunod na linggo, Panginoon, patungkol po sa tema po namin, about you, the Holy Spirit, Lord God. Naniniwala po kami may mangyayaring maganda sa aming po mga buhay. We bless you and we praise you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Pakisabi po sa kaliwat kanan, likod at harap po natin, pinagpala ka ng Diyos. Come on, let's continue to praise our God. Hallelujah! Are you blessed? Woo! Meron po tayong shared dinner after this. I praise in the valley, praise on the mountains. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when I'm surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, Come on, church! I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Hallelujah. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise! Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Are we blessed? Amen. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you Come reign, on. praise 'cause you rose and defeated the grave. Come on. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Come on. Praise 'cause you reign. Come on, church. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's Hallelujah. Let's nobody shout. greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Hey, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Hey, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. Come on, for the last time. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep
it inside. Hey, I won't be quiet. My Praise God God. is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Let's give the Lord a clap offering. Hallelujah. Are you blessed, mga kapatid? Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Ay, grabe. Alam niyo po, dapat maging maingat po tayo, especially sa panahon po ngayon. I believe with all my heart na meron pong ginagawang kakaibang kaaway sa buhay po natin. Very, alam niyo, parang napaka-simple lang kung paano siya pumapasok. So kaya hindi tayo papayag. So alam niyo po, naniniwala po ako, mga kapatid, na kung paano po nagbigay ng mga gandang regalo ang ating pong Panginoon, the best talaga kung magbigay ang Diyos sa buhay po natin. Hindi po ba? At naniniwala din po ako na kapag tayo po ay nagbibigay din po ng ating pong mga tithes and offerings sa ating pong Panginoon sa gawain po ng Diyos, pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Just give our best shot. Ibigay po natin sa Panginoon yung talagang yung best po natin na giving sa ating pong Panginoon. Any amount po na pwede po nyo ibigay, nasa inyo po yan. But sabi po, magbigay po tayo ng may kaaliwan, kaligayahan sa ating pong mga puso. Hindi po ba? So makikita po natin sa ating pong online screen yung ating pong bank account. At meron din po tayong envelope po sa likod. Kung in cash po ang gusto po nyong ibigay, praise God, marami pong salamat sa inyo pong pagbibigay po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Makatitiyak po kayo na ito po ay gagamitin po natin para sa gawain po ng ating pong Panginoon. Once again, let's give the Lord a clap offering. Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat once again. We just want to thank you, God, for your goodness and faithfulness, Lord God, in our lives, Lord God. Thank you, Feel and Said Fellowship, sa lahat po ng mga nandito and nasa online. The Lord bless you and keep you. The Lord bless, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. For the last time. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. By the way, marami pong salamat sa amin po mga visitors, mga first-timers po. Hello, hi. You are always welcome here sa ating pong church dito po sa Feel and Said Fellowship. You are blessed and favored.